Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Tinawag ko ang isa ko pang gabay na diwata. "Sinay, magpakita ka muna. May tatanong lang ako." Bulong ko pa sa hangin. Agad naman itong lumitaw sa tabi ko. "Ano yun, Pantas?" May ideya ka ba kung saan ko mahahanap ang taong tuturuan ko ng lihim na karunungan?" "Pantas, walang nakakaalam sa bagay na yan. Kahit pa ang mga diwata ay hindi rin alam. Ikaw lang din ang makakapagsabi kapag nakita mo na ang taong iyon. Pasensya ka na kung hindi kita matulungan sa bagay na yan. Narito lang naman kasi ako upang gabayan ka sa iyong lakad at siguraduhin ang iyong kaligtasan. Nasa sayo lang din naman ang kasagutan ng iyong katanungan. Hindi ba ikaw ang pinili ng krus na medalyon na suot mo? Ibig sabihin, ikaw rin mismo ang bibigyan ng karunungan para sa sagot na kailangan mo." Saglit akong napaisip sa mga sinabi ni Sinay. "Sige, salamat. Ayos na. Ako na bahala." Wika ko pa at nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo sa crossing na daan na dinaanan ko noong papunta pa lang ako sa may morgue. Noong naroon na ako sa crossing ay nalito ako kung sa kanan o sa kaliwa ba ako liliko. Dahil pa kanan ang sinasabi ng isip ko, kaya doon na nga lang ako nagtungo. Hindi na rin ako sumakay noong may mga dumaang tricycle dahil baka naroon lang sa lugar na iyon ang hinahanap ko, tapos hindi ko pa maramdaman agad dahil nakasakay ako ng tricycle. Kaya nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa may tabing dagat. Maganda ang view roon. Marami ang mga nakatambay. May nakasulat sa lugar na Boulevard. Marami din roon ang mga nagtitinda. Kahit mainit ay ayos lang dahil marami namang maliliit na kubo na pwedeng pagpasilungan. Naupo muna ako sa gilid ng lilim habang nagmamasid sa mga taong naroon hanggang sa may dumaang dalawang babae sa harapan ko. Iyong isa ay dalaga na medyo bata pa, tapos ang isa naman ay may edad na. Nasa tingin ko, iyon ang nanay. May dala-dala silang panindang kakanin at mani. Hinayaan ko lang na makalampas sila sa akin dahil normal lang naman sila. Hanggang sa napayuko ako dahil may nararamdaman akong kakaiba. Nakita kong nagliliwanag ang suot kong gintong krus na medalyon. Kahit kailan ay hindi pa yun nagliliwanag ng kusa kahit sino pa ang mga kaharap ko. Lalo kung hindi ko naman pinapagana ang kapangyarihan noon. Kaya ipinagtaka ko iyon. Dali-dali akong tumayo at sumunod sa dalawang babae. Kunyari ay bibili ako. Noong makalapit ako sa kanila ay nagliwanag na naman ang krus. Nilapitan ko yung ginang at kunyari ay namimili ako ng dala niyang paninda.
Tinignan ko ang krus. Hindi naman iyon nagliwanag. Tapos noong bumaling ako sa kabilang gilid, kung saan naroon ang dalaga, ay muli na naman iyong nagliwanag. Doon ko na nakumpirma na iyong magandang dalaga na nagtitinda ng kakanin ang itinuturo ng gintong krus na medalyon upang turuan ko ng aking mga nalalaman bilang isang babaylan. Tinitigan kong mabuti ang dalaga at pinakiramdaman. Wala naman akong maramdamang kakaiba sa kanya. Habang panay ang pagmamasid ko sa kanya, ay napansin na pala iyon ng dalaga at nagpakyut din. Nasabi ko na lang sa isip ko na baka akala niya ang pisikal niyang katangian ang tinitignan ko sa kanya o may gusto ako sa kanya. Pero ang totoo, nakafocus ako sa espiritual na pagkilatis. Nasisiguro ko na kasi na siya nga ang taong hinahanap ko. Medyo nag-aalangan pa nga ako dahil sa dami ng taong pwede kong turuan, bakit babae pa? Para kasing medyo nakakailang kapag kasalungat na kasarian. Dahil sa wala naman akong mapagpipilian, kaya lumapit na ako sa kanya. Naroon kasi sa kabilang bahagi ang nanay niya, abala sa pagbebenta sa mga lumalapit na mamimili. Iniabot ko ang aking kamay at tinanong ang kanyang pangalan. Pero sinabi nito, "Pasensya ka na sir, hindi kita ma-shake hands. Ang dami kong dala eh. Marichu ang pangalan ko, pero pwede mo akong tawaging Chu." "Taga rito ka ba sir? Ngayon lang kita nakita rito eh. At kaya ko nasabi yun dahil taga rito kami. At halos araw-araw kaming narito na nagtitinda." Sabi ko naman, Hindi. Hindi ako taga rito. Napasyal lang ako rito. Dahil siguro sa'yo." Nakita ko naman na sobra siyang kinilig at pinaikot pa ang mata na parang umiiwas ng tingin. Tapos noong muli siyang tumingin sa akin ay sinabi niyang, "Uy sir, ang pilyo mo ha. Kilala ko ang mga karakas ng mga ganyang diskarte na lalaki. Please lang, wag ako. Baka hindi na ako dito makabenta." Joke lang. Nakangiting wika niya pa. Sinadya kong dumiskarte ng ganun sa kanya para hindi siya mailang o matakot. Kailangan ko siyang makilala pa ng maigi, lalo at kailangan ko rin siyang makumbinsi upang turuan siya na maging katulad ko. Bago ko ituloy ang pagsasalaysay ay sasagutin ko po muna ang napakaraming tanong sa akin sa chat. Marami kasi ang nagsasabing sayang naman daw kung ipapasa ko ang mga kakayahan ko sa hindi ko naman anak. Ang iba naman ay nagsasabing baka pwede ko rin silang turuan na maging katulad ko. Heto po ang sagot ko dyan. Opo, naghahanap ako ng matuturuan ng kakayahan ng pagiging babaylan. Pero hindi ibig sabihin noon ay ipapasa ko na sa kanya ang kung anong meron sa akin ngayon. Pangalawa, naghahanap nga ako ng tuturuan, pero hindi rin ibig sabihin ako mismo ang may gustong maghanap o mamimili kung sino ang tuturuan ko. Kung ano ang kagustuhan ni Bathala ay iyon ang aking susundin. Kaya sa pamamagitan ng gintong krus na medalyon ay ituturo niya sa akin kung sino ang nararapat kong turuan. Kaya hindi ko iyon personal choice. Humihingi po ako ng pasensya sa mga taong paulit-ulit na nagpi-PM sa akin at sinasabing gusto nilang magpaturo na maging albularyo o kung papaano gumamit ng kung ano-anong kakayahang espiritual. Wala po akong karapatan na magdesisyon sa bagay na iyon. Isa lamang akong instrumento sa pagtupad sa kaloob ng Poong May Kapal. Sana po ay malinaw sa atin iyon lahat at huwag sasama ang loob niyo sa akin. Okay po ba? Balik na tayo sa kwento. Sabi ko sa magandang dalaga, Chu, sino yung ginang nakasama mo kanina?" "Si mama ko yun." "Sige sir, aalis na kami. Wala na kaming paninda. Madali kasi talagang maubos ang mga paninda namin kapag nakakarating na kami sa bahaging ito. Dahil marami ang mga namamasyal dito at naghihintay na dumating kami para makabili sila." "Oo nga, napansin ko rin yun kanina. Maraming bumili sa inyo doon sa unahan. Tsaka,
Napakaraming nakatambay dito ng mga magjowa. Ikaw ba, hindi ka naiinggit sa kanila na may kasamang jowa? Ha? Bakit naman ako maiinggit? Ang mahalaga sa akin ay may makain kami at may maibaon sa eskwela ang mga kapatid ko. Tsaka gusto kong matulungan palagi si mama sa paghahanap buhay para hindi siya masyadong mahirapan. Sabi ko naman, maswerte talaga magiging boyfriend mo dahil napakasipag mo at mapagmahal ka pa sa pamilya. Pwede ba ako magpunta sa inyo? Teka, hindi ko pa nga alam ang pangalan mo. Aakyat ka na agad ng ligaw sa akin? Seryoso sir ha? Huwag ako, iba na lang ang pagtripan mo. Mababaliwala ka lang. Priority ko kasi ang pamilya ko sa ngayon. Wika niya pa pero hindi naman galit ang mukha. Seryoso ang pagkakasabi pero ngumiti rin naman pagkatapos niya magsalita. Ganito kasi yan, Chu. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Mauunawaan mo rin ang lahat kapag nasabi ko na sa'yo ang lahat ng dapat ko ipaliwanag. Hindi na siya nakasagot at napatingin na lang sa may likuran ko. Noong mapalingon ako, ay naglalakad na pala papalapit sa amin ang mama niya. Sabi naman ng mama niya, kaya pala mabilis maubos ang paninda mo dahil may kasama ka palang hindi pangkaraniwan. Iho, mawalang galang lang sa'yo ha. Layuan mo ang anak ko. Huwag sanang sasama ang loob mo sa akin at huwag mo rin iisipin na masama ang ugali ko. Pinoprotektahan ko lang ang anak ko. Kahit ngayon pa lang kita nakita, ay nakilala na kita agad noong puminang yung suot mong medalyon sa loob ng iyong damit. Alam ko na kung ano ka. Sabi ko naman sa kanya, kung ganun pala te, alam mo ang totoong pakay ko sa anak mo. Kapag binaliwala mo ito, ay yun din ang magiging mitya ng buhay niya. Hindi niya matatakasan kung anumang nakatadhana sa kanya. Sa ayaw at gusto mo, magiging babaylan siya. Kung ako lang te, ayokong manggulo pa ng buhay ng mga taong nananahimik. Pero hindi ko ito kagustuhan. Hindi ko nga kayo kilala ng personal at wala rin akong ideya kung sino kayo at anong uring tao kayo. Pero ang kalikasan ang pumili sa kanya, kaya wala rin akong magagawa. Bakit? Wala bang nabanggit sa iyo ang mga magulang mo tungkol sa dugong babaylan na nananalaytay sa inyong ugat? Hindi maaaring ang langka ay magbunga ng santol. Kung tinanggap mo lang sana ang ipinamana sa iyo ng iyong mga magulang, hindi sana mamamatay ang asawa mo. Natahimik ang ginang habang tuloy-tuloy akong nagsasalita at ilang sandali pa ay bigla na lang itong tumalikod at humagulgol ng iyak. Noong panahong iyon kasi na nag-uusap kami ng ginang ay saglit lumayo ang dalaga. May laman pa kasi ang bilaon ng kanyang ina kaya inilapit niya iyon doon sa mga nag-uumpukang mga tao at marami ang bumili sa kanya. Noong makita niyang nakatalikod sa akin ang kanyang ina, ay dali-dali iyong lumapit, sabay sabing, "Anong ginawa mo sa mama ko? Bakit siya umiiyak?" Nag-aalalang wika pa ng dalaga na halatang malapit na ring magalit sa akin. Sabi ko naman, "Bakit hindi si mama mo ang tanungin mo?" "Anong nangyari sa iyo, ma? Anong ginawa niya sa iyo?" Humarap sa amin ang ginang habang pinupunasan ang luha, sabay sabing, "Kung tapos ka na sa pagtitinda mo, ay umuwi na tayo. Isama mo ang lalaking yan. Sa bahay kayo mag-usap. Hayaan mo siya kung anong gagawin niya sa'yo." Nagulat naman ang dalaga sa sinabi ng kanyang ina. "Ano? Ngayon lang natin nakita ang lalaking yan? Tapos, isasama na natin agad sa bahay?" Sabi naman ng mama niya, "Huwag ka ng maraming tanong. Sa bahay ko na ipapaliwanag ang lahat." Tumingin ang magandang dalaga sa akin, sabay sabing, "Tara na, sumama ka raw." Ang kanyang ina naman ay nauna na sa paglalakad. Habang naglalakad ay sinabi ng dalaga, "Sino ka ba talaga? Hindi naman ganyan si mama ko. Nagagalit nga yan kapag may lalaking umaakit ng ligaw sa bahay. Tapos ngayon, saglit ka lang niya nakausap. Sinabi na agad na pasamahin ka sa bahay at hayaan ka kung ano mang gagawin mo sa akin." Hindi ko na siya sinagot at nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Noong makarating kami sa bahay nila, ay agad may sumalubong na dalawang bata.
isang lalaki at isang babae. Sabi noong dalaga, "Sila ang mga kapatid ko." Tumango lang ako at inilibot ang tingin sa paligid. Maganda ang lugar nila, maaliwalas, tahimik at presko. May mga kabahayan pa namang iba, pero malayo ang bawat pagitan. Sabi noong nanay sa akin, "Iho, tuloy ka. Gusto mo bang magmerienda? O kahit kape?" Sabi ko naman, "Hindi na po. Hindi rin naman ako mahilig magkape." Nagsalita naman ang dalagang anak, "Naninibago talaga ako sa iyo, ma. Yung mga nanliligaw sa akin dati ay halos ipagtabuyan mo para umuwi na. Tapos ngayon, ikaw pa ang nagsasabi na dalhin dito sa bahay natin ang lalaking yan. Gusto mo lang pala, gwapo ang manligaw sa akin eh." Wika pa ng dalaga, sabay tumawa. Makulit din pala talaga ang dalagang iyon at palabiro. Kahit nag-aalangan sa tao, ay hindi siya nagsusungit at hindi rin siya maarte. Matapos niyang biruin ang kanyang ina, ay seryoso pa rin ang mukha noon. Sabi ng nanay, "Anak, halika, may pag-uusapan tayo." Lumapit naman ang anak. "Alam mo ba kung bakit hindi ako nagagalit sa lalaking ito? Dahil ikaw ang sadya ng kanyang pagpunta sa lugar natin. Isa siyang babaylan." Muli ko pong puputulin saglit para sa isang paliwanag. Baka po magtaka kayo kung papaano ako biglang nakilala noong nanay ng dalaga. Hindi niya naman ako kilala ng personal, pero dahil sa pagkakabanggit ko tungkol sa pamana na dapat sa kanya na hindi niya tinanggap at sa pagkamatay ng kanyang asawa, kaya nalaman niya kung ano ako. Saglit na umalis ang nanay at pumasok sa kanilang silid. Pagkalabas ay dala nito ang iba't ibang kagamitan ng isang babaylan. May medalyon, mutya, bertud, langis, at may sulat na nakabalot doon. Sabi niya, "Matagal lang nasa akin ang mga gamit na ito. Bago mamatay ang aking ama, ay ibinigay niya ito sa akin. Ang sabi niya, ilalabas ko lang daw ito kapag dumating na ang isang taong kagaya niya na isang babaylan. Nagmula kami sa lahi ng mga mangyan. Iba ang lahing babaylan sa amin kumpara sa iyo. Dahil nagmula ang lahi niyo sa mga malay. Sabi ng papa ko, mapubuhay lang daw ang mga kagamitang ito kapag binuhay ng isang katulad mo." Nakikinig lang ang dalaga habang nagpapaliwanag ang kanyang ina. Sabi ko sa dalaga, "Ngayon, narinig mo na ang dapat mong malaman tungkol sa nakatadhana sa iyo. Mula ka sa dugong babaylan at nakatakda kang maging isang babaylan rin. Kaya mo ba? O handa ka na bang matuto ng mga dapat mong malaman? Lahat ng mga kagamitang ito ay ikaw ang magmamana dahil pag-aari ito ng inyong lahi." Sabi niya naman, "Teka, kung hindi mo naman pala kami kilala at hindi ka rin taga rito, papaano mo kami nahanap?" Inilabas ko naman ang suot kong gintong krus. Nagliwanag iyon noong ilabas ko dahil kaharap ko ang dalaga. "Hindi ako ang literal na naghanap sa iyo o sa inyo. Ito ang nagbigay ng gabay sa akin kung paano ko mahahanap ang taong karapat-dapat na maturuan upang maging kagaya ko. Kailangan ng mga kagaya mo dito sa inyong lugar dahil walang tutulong sa mga pangkaraniwang tao kung walang magiging babaylan dito. Kaya kailangan maturuan kita. Hindi rin ako pwedeng mamalagi rito ng matagal. Pinili ka ng medalyon dahil sa ugali mo at busilak mong puso. Alam ko rin ang iniisip mo kanina. Akala mo papaligawan ka sa akin ng iyong ina, kaya ako pinasama sa inyo." Bigla naman siyang tumawa, sabay sabing, "Si mama kasi, nakakatakot ang reaksyon kanina. Parang gusto na akong paanakan kaagad. Na sobrang seryoso ang mukha at nagmamadali." Napatawa naman ako sa tinura ng dalaga. Pati nga ang nanay niya ay tumawa na rin. Nagpaalam ang ginang na doon muna daw siya sa kusina dahil magluluto siya ng pantanghalian. Noong kami na lang noong dalaga ang nasa sala, ay sumeryoso ang mukha niya at nagsimulang magkwento. "Alam mo kuya, 13 taong gulang pa lang ako noong mamatay si papa ko.
Nakita ko sa harapan ko mismo kung paano siya pinatay noong mga halimaw. Ang sabi sa akin ni Mama, mga gabunan raw ang mga halimaw na iyon. Ang papa ko kasi ay may mga nalalaman din sa ganitong bagay katulad ng sayo. Marunong din siyang manggamot. Pero hindi ko alam kung bakit biglang dumami ang galit sa kanya dahil sa kanyang panggagamot. Hanggang sa isang gabi noon, papauwi na kami ni Papa galing sa pagbibenta ng gulay. Biglang may humarang sa amin na dalawang malalaking tao. Pero kakaiba ang itsura nila. Matatangkad sila at may malalaking pangil. Mukha rin silang mga aso at may matatalas na kuko ang kanilang mga kamay. Biglang may iniabot si Papa sa akin. Isa iyong kulay puting bato. Iniabot niya yun sa akin kahit sugatan na siya. Tapos muli na siyang hinila noong mga nilalang na iyon at pinagsasaksak ng kanilang matutulis na kamay. Matapos nilang mapatay si Papa ay nagpalingalinga sila sa paligid at hinahanap ako. Nakapagtataka nga lang, kahit naroon lang naman ako sa harapan nila ay hindi nila ako nakikita. Kahit natatakot na ako noon at gusto ko nang umiyak dahil sa nangyari sa aking ama, ay pinilit ko pa rin tumahimik. Nagpaikot-ikot pa sila sa kinaroroonan namin. Pero hindi talaga nila ako makita o kahit maamoy man lang. Noong magsawa na siguro sa paghahanap sa akin, ay umalis na sila dala ang katawan ng aking ama. Noong wala na sila, ay saka na ako umalis habang umiiyak. Mula noon ay hindi na namin natagpuan pa kahit kailan ang katawan ni Papa. Doon na nabuo ang pagnanais ko na maghiganti sa mga nilalang na iyon dahil sa ginawa nila sa Papa ko. Hahanapin ko sila at tatapusin ko sa sarili kong mga kamay. Ito nga pala yung batong bilog na ibinigay ni Papa sa akin. Iniabot niya iyon sa akin. Sabi ko sa kanya, "Isa itong tanggulilong ah. Mutya ito ng ibong tulabong. Nakita mo yung mga ibon na madalas kasama ng mga kalabaw o baka sa palayan? Yun. Nakakita ka na ba ng gano'n na nangitlog? Kapag nakakita ka ng ganong ibon na kasalukuyang nangingitlog, ibig sabihin binibigyan ka ng mutya mula sa ibon na yun. Dahil hindi basta-bastang nagpapakita sa mga tao ang ibon na iyon habang nangingitlog. Yan namang mga kagamitan ni lolo mo ay bubuhayin ko ang kakayahan niyan. Tapos ipapasa ko sa iyo. Sa ngayon ay hindi pa yan gagana sa iyo. Dahil wala pang bendisyon na ikaw ang bagong tagapagmay-ari sa kanila." Sabi niya naman, "Papayag ako na turuan mo ako. Basta manatili ka dito ng matagal. Huwag mo akong iiwanan dahil takot ako sa maring mangyari." Sumabat naman ang kanyang ina. "Oo, iho. Dumito ka muna hanggang sa kaya niya nang gamitin lahat ng ituturo mo." Sabi ko naman, hindi ko naman po siya pwedeng iwanan hanggat hindi pa niya natatapos ang mga ipapagawa ko sa kanya. Ang totoo po niyan, mahirap magturo sa isang babae kaysa sa lalaki. Pero mabilis naman matuto ang mga babae kaysa sa lalaki. May ate rin nga ako na isang babaylan, Ria ang pangalan. Isa na siya ngayong ganap na babaylan. Sabi naman ng dalaga, "Talaga? May ate ka? Pwede ba kami maging friends sa FB?" Sabi ko naman, "Oo naman, walang problema, mabait yun. Baka gusto mo siya na lang ang magturo sa'yo para hindi ka mailang kasi pareho kayong babae." Sabi niya naman, "Uy, wag. Okay lang naman sa akin kung ikaw ang magtuturo. Kahit pa nga tabi tayo matulog para maturuan mo ako ng maigi." Wika niya pa sabay tawa. Nang biglang may basong plastik na tumama sa ulo niya. "Aray! Bakit mo naman ako binatuma?" "Ikaw ha? Naririnig ko yung pinagsasabi mo dyan." "Mama naman hindi naman biro. Nagbibiro lang kaya ako. Tsaka, napaka-chismosa mo naman ma. Nag-uusap kami dito, nakikimarites ka." Sabi naman ng mama niya, "Anong nakikimarites ka dyan? Baka nakakalimutan mo. Magkatabi lang ang sala at kusina natin. Kaya malamang naririnig ko lahat ng pinagsasabi mo dyan. Umayos ka nga. Hindi mo ba nakikita na may suot na wedding ring yung kaharap mo? Ibig sabihin may asawa na yan. At sa itsura niyan, malamang hindi lang isa ang asawa niyan. Biro lang iyo ha. Ganito lang talaga kami mag-ina mag-usap at magbiruan. Para walang stress kahit mahirap lang ang buhay namin." Sabi ko naman,
Totoo naman po ang sinabi nyo. Hindi nga isa ang asawa ko, kundi dalawa. Nagulat naman ang dalaga at sinabing, seryoso ka? Dalawa ang asawa mo? Naku, gulo yan. Mabuti at hindi sila nag-aaway. Sabi ko naman, hindi naman sila mag-aaway kasi hindi naman tao ang isa, kundi isang diwata. Siya rin ang diwata kong gabay. Makikita mo rin siya kapag bukas na ang ikatlong mata mo. Talaga? Hala, excited na tuloy ako na mabuksan ang aking ikatlong mata. Sabi naman ng mama niya. Sigurado ka? Excited ka? Tignan natin kung hindi ka magsisi kapag nangyari na iyon. Baka mabaliw ka pa bigla sa takot. Dinanas ko yan dati noong dalaga pa ako. Pero hindi ko kinaya. Isinara na rin agad ng aking ama. Sabi ko naman sa ginang, mukhang marami ka namang alam sa bagay na may kinalaman sa espiritual at kababalaghan. Pwede naman sigurong ikaw na ang gumabay dito sa anak mo kapag nagsimula na siya. Sumagot naman ang ginang, naku iho, alam ko lang ang mga iyan dahil naikikwento sa akin ng aking ama at naririnig ko rin. Pero iyong aktwal na kakayahan at paggamit, hindi ko na yun alam. Mas dapat talaga na ikaw mismo ang gumabay sa kanya para masigurong magiging ligtas siya. Hindi ba man kita lubusang kilala dahil ngayon ka lang namin nakita, pero nagtitiwala na ako sa iyo dahil hindi naman magtitiwala sa iyo ang medalyon na yan kung masama kang babaylan. Hanggang dyan lang ang alam ko iho, kaya tatapatin na kita. Kilala ko ang angkan nyo. Palaging sinasabi sa akin dati ng aking ama na may sinaunang angkan ang darating dito sa amin. At sa angkan nyo raw nagmula ang orihinal na lahi ng mga babaylan. Dalagita pa lang ako nung sinabi sa akin ng aking ama na magtatagpo ang landas natin. At ngayon nga iyon nangyari, yung mga sinabi sa akin ng aking ama. Ilang dekada na iyon dahil dalagita pa lang ako noon. Kaya naiyak ako kanina dahil hindi ako makapaniwala na naganap ang sinabi ng aking ama na pagkukrus ng landas natin. Sabi ko naman, maging ako po, hindi ko rin naman kayo kilala. Pero may nabanggit na dati sa akin ang lolo ko na may anak daw ang kaibigan niyang babaylan. At ang babaylang iyon ay marunong gumamit ng 3 elemento ng kalikasan at Melchor daw ang pangalan. Napabulalas naman ang dalaga. Hala ma, di ba yun yung pangalan ni lolo? Sabi naman ng ginang, iho, baka nga ang angka namin ang tinutukoy ng lolo mo. Isang babaylan ang ama ko, pati na rin ang tatay ng aking ama. Nakilala ko ang angkan nyo dahil sabi ng ama ko, ang angkan nyo raw ay may kakayahang magkontrol ng elemento ng kidlat. At nakikita ko nga ngayon ang marka ng kidlat sa kanang palad mo. Nagulat ako sa sinabi niya dahil hindi ko akalain na alam niya ang mga bagay na iyon. Natuwa na rin ako dahil kahit papaano ay marami pala siyang alam tungkol sa pinagmulan niya at pinagmulan ng lahi ko. Nagsalita ang ginang. Oh, sige na. Kumain na muna tayo. Tapos na ako makapagluto. Nak, maghain ka na. Tawagin mo na ang mga kapatid mo. Agad namang tumalima ang anak. Habang kumakain ay nagsalita ang nanay. Iho, nakakasiguro ako na kapag nagsimula na ang pag-aaral sa lihim na karunungan ng aking anak, ay hindi na kami titigilan ng mga kalaban ng asawa ko. Kung mapapansin mo, maganda ang lugar namin. Pero sa araw lang yan, dahil kapag gabi ay nakakatakot na mga tunog ang maaaring marinig sa paligid. Itong nakaraang mga gabi lang ay ilang beses kaming dinalaw ng mga aswang dito. Malinaw naming naririnig ang samot-saring mga huni. At sa tingin ko, mas lalo pa silang manggugulo. Ngayon magsisimula ng mag-aral ng lihim na karunungan ang anak ko. Hindi ko alam kung alam din ng mga aswang ang tungkol sa pagiging may dugong babaylan ng anak ko. Ipinagbubuntis ko pa lang kasi siya. Sinasabi na ng aking ama na magiging babaylan ito. Kaya alam kong darating ang araw na iyon. At narito ka na nga upang gabayan siya sa katuparan ng kanyang tadhana. Pero nagtataka lang ako iho. Dahil napakabata mo pa. Wala ka pa yatang 30. Pero isa ka ng babaylan. Kaya kanina hindi ako makapaniwala na ikaw yung sinasabi ng ama ko na darating. Hindi ko malang maramdaman ang espiritual mong aura.
Naalala ko naman ang sinabi ng aking ama na ang taong darating sa amin ay may suot na gintong krus na medalyon at mukhang ikaw na nga ang taong iyon. Habang narito ka, siguradong maoobserbahan mo rin ang mga kakaibang pangyayari sa paligid namin, lalo na kapag gabi. Iyong dalaga naman ang hinarap ko. Sabi ko sa kanya, "Ano ate, kailan mo gustong magsimula ang iyong pag-aaral ng lihim na karunungan?" Sabi naman ng dalaga, "Kahit bukas na kaagad kuya." Sabay tumalikod at tumawa. Sabi naman ng mama niya, "Hoy, umayos ka nga, Chu. Para yun lang, kinikilig ka na agad." Sumagot naman ang dalaga, "Si mama kung magsalita, parang hindi siya kinikilig rin." Ako naman ay nakatingin lang sa kanila dahil wala akong makitang dahilan para kiligin sila, lalo at tungkol sa pag-aaral upang maging babaylan ang pinag-uusapan namin. Sabi ko na lang, bakit po kayo natawa pareho? May masama po ba akong nasabi?" Sabi naman ng nanay, "Pasensya ka na iho, natatawa lang ako dito sa anak ko eh. Kasi kanina na seryoso ka nagpapaliwanag ay nakatulala lang siya na nakatitig sa iyo habang nakangiti. Hindi ko nga alam kung pumapasok sa utak nito ang mga pinagsasabi mo kanina eh. Parang nakalutang kasi sa alapaap ang itsura niya. Kaya noong mapatingin siya sa akin ay kinikindat-kindatan ko na parang inaasar. Napakapilya eh." Sabi ko naman, Ganun po ba? Nakakatuwa naman kayo. Ang saya ng relasyon niyo mag-ina. Para kayong magkaibigan lang." Sabi niya naman, "Oo, ganito talaga kaming dalawa kung magbiruan at mag-asaran. Para walang ilangan sa aming dalawa." "Oh, sige na. Iwanan ko muna kayo dyan. May gagawin pa ako. Sabihin mo na lang kung kailan kayo mag-uumpisa para makapaghanda na ako ng kwarto at hindi kayo maistorbo ng dalawang bata." "Sige po, salamat." Sagot ko pa at bumaba na muna ako ng bahay nila. Pinagmasdan ko ang kapaligiran. May malaking punong kahoy sa unahan, pero nakadistansya naman iyon sa bahay nila. Nakita ko roon si Sinay, naglalaro kasama ang mga nilalang na bilog na parang bula. Kaya napangiti ako kasi hinahawakan sila ni Sinay at hinahagis-hagis sa ere. Nang may nagsalita mula sa loob ng bahay sa may bintana, "Hala, si kuya, bakit ka tumatawa dyan mag-isa? Siguro naaalala mo ako no?" "Uy, ayaw pang aminin, kinikilig ka rin eh." Noong lingunin ko siya ay nakasilip siya sa may bintana. Sabi ko naman, "Kanina ka pa pala nakasilip dyan. Bumaba ka nga rito. Hindi yung sisilip-silip ka lang dyan." Bumaba naman siya at lumapit sa akin. Noong naroon na siya sa tabi ko, ay hinawakan ko ang kanyang kamay, sabay bulong ng orasyon upang buksan pansamantala ang kanyang ikatlong mata. Bigla siyang nagulat at hindi mapakali sa kakalingon sa paligid. Namangha siya noong makita niya si Sinay. Sabi niya, "Hala, kuya, bakit may babaeng nakaputi? Ayun o, yung mahaba ang buhok, tsaka maganda." Sabi ko naman, "Siya ang isa ko pang gabay na si Sinay. Siya ang tinatawanan ko kanina, kaya ako napapangiti habang narito sa labas. Ngayon, alam mo na kung bakit ako tumatawa. Mararanasan mo rin ito kapag naging permanente na ang pagkakabukas ng iyong ikatlong paningin." Binitawan ko na siya sabay tapik sa pisngi upang muling maisara ang kanyang ikatlong paningin. Bigla siyang nahilo at natumba. Nawala na pala ng malay. Mabuti at agad ko rin namang nasalo. Dahil doon ay natakot bigla ang dalawa niyang kapatid at nagsiiyak. Agad namang lumapit ang nanay nila at sinabing, "Sir, anong nangyari?" Sabi ko naman, "Mamaya ko na ipapaliwanag. Dalhin muna natin siya sa itaas para makapagpahinga." Matapos kong maihiga ang dalaga sa kwarto nila, ay muli na kaming lumabas. Sabi ko sa ginang, "Mahina ang dunga ng anak mo, kaya siya nahilo at nawala ng malay. Pero magkakamalay din yan maya-maya. Yun ang kailangan na unang palakasin sa kanya. Hindi ako pwedeng magtagal sa lugar na ito dahil marami din akong kailangan asikasuhin. Kapag nagsimula na siyang magdebosyon,
Ay wag mo siyang iiwanan na mag-isa. Dadalaw-dalaw din naman ako dito para kumustahin siya. Binuksan ko pansamantala ang kanyang third eye para magkaroon siya ng ideya sa mga maaari niyang makita. Pagkasara ko noon ay saka siya nahilo. Sabi naman ng ginang, "Iyan na nga ba ang ikinakatakot ko, sir eh. Kaya nga kahit ako dati ayoko mag-aral lang ganyan. Sir, kung maaari lang sana, huwag mo muna siyang iwanan hanggat hindi niya pa kabisado. Lahat ng dapat niyang malaman. Natatakot talaga ako." Tumango lang ako, tapos bumalik na ang ginang sa ginagawa niya sa kusina. Mga 20 minutos lang siguro ang nakalipas ay nagising na rin agad ang dalaga. Lumabas siya sa kwarto at tumabi sa kinauupuan ko. Sabi niya, "Kuya, anong nangyari? Bakit nawalan ako ng malay?" Sabi ko naman, "Mahina kasi ang dungan mo. Kaya ngayong ayos ka na, simulan natin ang pagpapalakas ng dungan mo." "Ha? Paano? Baka mawala na naman ako ng malay." "Kaya nga natin papalakasin para hindi ka na mawala ng malay." Tumayo ako sa harapan niya at idinikit ang aking hintuturo sa kanyang noo sa pagitan ng kanyang mga kilay, saka umusal ako ng orasyon. Nagliwanag naman yung bahaging dinikitan ko ng aking hintuturo, pero hindi niya iyon nakikita. Tapos bigla na naman siyang nahilo. Malalaglag na sana siya sa upuan, pero nasalo ko naman siya agad. Hindi na rin naman siya nawala ng malay. Maya-maya ay tumayo siya at nagpaalam na matutulog muna raw dahil biglang sumakit ang kanyang ulo. Tumango lang ako at tumambay na lang muna sa labas. Kinagabihan, habang naroon ako sa labas ng kanilang bahay, ay narinig kong nagising na ang dalaga. Kasalukuyan ako noong nagmamasid sa paligid habang nakatago sa tagabulag. Narinig kong hinahanap ako ng nanay dahil kakain na raw. Maging iyong dalaga ay lumabas din at hinahanap ako. Baka raw umuwi na ako bigla. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarinig ako ng huni ng tiktik. Malakas iyon, kaya alam kong nasa malayo. Noong pinagana ko ang aking espiritual na paningin, ay nakita ko naman ang kinaroroonan noon. Medyo malayo nga at naroon sa itaas ng puno, pagapang-gapang habang inilalabas ang dila na para bang ahas. Tapos nasundan ng iba pang huni, mula naman sa isang mandaragit. Isa rin silang uri ng gabunan. Alam kong babae iyon dahil sa uri ng huni na parang galit na inahing manok. Iyon ang delikado na makasalubong sa daan dahil walang paalam iyon, agad nang aatake ng walang pasabi. Pinakiramdaman ko lang ang mandaragit na iyon kung meron pa bang kasama, pero wala. Nag-iisa lang. Mukhang naramdaman din ng mga tao sa loob ng bahay ang presensya ng mga aswang sa labas. Kaya mabilis silang nagsara ng pintuan at bintana, tapos nagpatay ng mga ilaw. Nakita kong halos magkasabay na tumalon pa ibaba ang dalawang aswang at lumapit sa bahay ng mag-ina. Ako naman ay lumapit na rin. Nakahanda na ako. Dahil kapag lumapit na talaga sila ng tuluyan o magtangkang gumambala sa bahay ng mag-ina, ay todas na sila agad sa akin. Suminghot-singhot sila sa hangin na tila ba may inaamoy. Hindi nila pwedeng maramdaman ang presensya ko dahil baka bigla silang umalis at kapag wala na ako, ay saka naman aatake. Ilang saglit pa ay nagsiatras din naman ang dalawang iyon at umalis. Pareho silang naging ibon at lumipad papalayo. Mabilis ko namang tinawag si Milo at sinabing sundan ang dalawang aswang at iligpit na kapag naroon na sa malayo. Lumapit ako sa bahay at kumato pero walang nagsasalita. Wala ring nagbubukas. Sabi ko naman, "Alam kong gising kayo at nakahanda sa pagpasok ng mga aswang. Wala na sila, umalis na, kaya buksan nyo na ang pinto." Sabi naman ng boses sa loob, iyong nanay ang nagsalita, "Huwag mo kaming lokohin, alam naming aswang ka. Sige, pumasok ka kung kaya mo." Sabi ko naman, "Umalis na nga po sila."
Pumunta lang siguro iyon ate para umakit ang ligaw sa'yo. Tapos umusal ako ng orasyon. Doon na nagliwanag ang suot kong medalyon na gintong krus. Alam ko kasing nakikita nila ako mula sa loob. Kaya sigurado ring makikita nila ang pagliwanag noon. Doon pa lang sila nagsindi ng ilaw at binuksan ang pinto. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay pasalamatan muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lassie Metcalfe ng Qatar, Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan, Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, Ma'am Brittany ng Germany, at sa pinakabago nating sponsor na si Ma'am Rosemary Debrien. Maraming salamat po sa inyong suporta sa proyekto ng ating channel. Alam nyo naman siguro na may tinutulungan tayong mga bata para magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Naway patuloy pa kayong biyayaan ng ating puong may kapal at bigyan ng malusog na pangangatawan upang maipagpatuloy nyo rin ang pagtulong sa kapwa. Pinapasalamatan din po natin ang lahat ng mga naka-join sa ating channel membership. Maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa ating mga tagapakinig, kahit like and comment lang po, ay ayos na rin iyon bilang tulong nyo sa ating channel. Kaya sana huwag nyo na rin ipagkait. Yun lang po. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.